Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Please take your seats. Thank you, Lord, sa maayong atsimpo. Kagapon kung paminsaran mo, harap ka sa tayo mga grabing ulan. Lang mga paano na lang igwas. But Jesus, kabalogin na masimba kita siya. Thank you, Lord, kaya kinamo sa atong subungan. Wala kita sa special nga event na may pasyon ba kadamo sa aton, no? Pero kabalo kita, ang Sunday dapat special din. That's why we have to do our best, we have to give our best. Every time may chance kita, hindi ito napaguton na i-reserve ko lang ang best ko sa special occasion, sa Thanksgiving lang kung mapasalamat, or kung may event sa simbahan na mulang ko na magpakita sa kabilidad. So thank you, Jesus. Every Sunday is special. Every Wednesday is special. Nalipay ko kadamo sa atong testimonies na hindi maubos. So karon kung medyo ma-overtime kita dutay, okay lang na kita ang panyagan natin makaulat mo lang yan. Ang aton itiwaan, ang atensyon naton ihatag kay Jesus. Hindi kita magdaling na asa mo na. Naway ka mong gurulatuan. So ihatag ta panaburan naton ang pulong sa Diyos, mga kabataan. Hindi ka mo magsagay istorya sa tupad, ha? Call out ko sa mga makita ko na karoon na nag-story. Si James sa kabutuot ng mayo ng bata. So, kung sa time karoon mag-worship, panaburan ka din ang worship. Hindi ka magsiling na pinapanig, reward ko. So, worship din. Kaya kanya yesterday na, worship is powerful. So, take time na din mag-connect sa Diyos. No? Ang ato yung mga sakripisyo sa iya, worship ta na. Muna sila ni Sister Ging and Sister Amay, wala ni silang mga trabaho, wala ni silang ubra. Pero matingala ka nga, ari ni sila kada Sunday. Halin pa ni sila Isabela. Di ni sila ka-samplete eh. O paano ni sila maka-provide sa tete. Kita nyo, mabatian nyo sa ilang testimonies, no? Every Sunday, ang mga desire sa ilang heart, amat-amat, kinahatag sa Diyos sa ilang. So, ang basa kanta na ito, my God shall supply all my needs. Able ang Diyos mag-supply, pero kanang lantag yan, pakita ang atong pagtuo. Hindi na sa automatic na, okay, kasimba na ko kada Sunday. Hindi pa na siya amo. No? Kinanglan mo pa ipakita ang pagtuo mo. Bukod sa lingon, masali kasi yagis kan wala ka may ginapangapitan. Wala naghahambal ang Diyos sa imo nga okay sa Sunday, simba ka kay padalaan ka ka allowance. So, pakita ang ato nga pagtuo sa iya. So, praise the Lord. It's the first day of February. Yes. Grabe yung programang January. Naiglaw ako sa January. Kita, 6 ng January, no? So, kabalo naman kita every February, no? Ang tao, anong sa pinsar sa tao ng February? Ang Valentine's Day. No? Supot-supot na nag-iban sa kalita sa mga flowers, sa mga chocolates, sa mga Teddy bear. mga gifts para sa ilang mga pinalangga. Pero antes kita magpinsar sa gugma-gugma natin sa ibang tao, no? Sa imo na luyagan, sa imo partner, kamusta ang tahanan aton nga
gugma kay Jesus. Yes. Pwede tayo na kumustaho ng relationship natin kay Jesus. No? As a church, pwede kita ka-worship as a whole. But how about ang imo personal connection sa Diyos? Ang imo medya. Gasunod-sunod ka lang bala sa iba, kaya ang presensya sa Diyos mabatyagan atong tanan kagina ka namin. Pero nag-connect ka gid bala sa Diyos na ikaw gid. So, kumusta ang atong relationship sa Diyos kay Jesus? Or naging routine na nibala sa aton ang worship kada Sunday? When was the last time na in love ka gid kay Jesus? No, hindi lang niyang pagkanto sa church kung Sunday. Hindi lang niyang pagkanta naton during the song service. No, I'm talking about the moment na puno-puno ka gid sa presensya sa Diyos. Na daw hindi mo siya pagbuyan. When was the last time na naka-worship ka sa tudo-tudo nga wala ka pakialam kung ano man ang imong itsura while the worship? Yes. Right. Daw hindi na madrawing ang imong itsura. No? Wala ka pakialam sa balon sa iban, sa pinsaron sa iban. Kaya mas nakapangibabaw ang imo pagpalangga kay Jesus. Wala ka pakialam kung ano man habalon sa tupad mo, kung ano man pinsaron nila nga doga kiwi ng imong itsura, no, hindi na madrawing ang imong itsura. Kaya gusto mo lagi makakonect sa Diyos. So, gakatabo pa na bala sa aton. Gakabatsagan pa balang amo na nga klase sa balatsagon toward kay Jesus. O kung wala na. So, I believe amo ni ang kinahanglan naton sa subong. Antes kita manglabot sa ibang nga tao, make sure ta anay nga okay ang aton relationship kay Jesus. No? Kaya sa mga bisita naton, pwede nyo din ma-experience ang pag-worship sa Diyos nga heart to heart. Ang pag-worship sa Diyos nga daw ginakumo sa imong mga dughan. Wala ka labot sa palibot mo, wala ka kuya-kuya sa worship. Ngayon ang puno-puno ang gid sa Espiritu sa Diyos. Ngayon ang lang kapahulong ka gid. Hindi lang ang wisik-wisik. Kaya kung wisik-wisik lang ang iyong mga worship, wisik-wisikan ka lang sa presensya sa Diyos, batsagan mo man, pero wala kang bala ng pahulong, wala kang ginapunan sa presensya sa Diyos. So kung wisik-wisik lang, ano na matabok, dasig lang na mala. Pero kung nagpahulong ka gid sa presensya sa Diyos, mabatsagan mo gid sa imong sulod, sa bilog mo nga lawas, sa bilog mo nga kaumran. Kagamo na ang gusto sa Diyos para sa aton na magpahulong kita sa iyang presensya. Hindi lang wisik-wisik. Because whether we admit it or not, iban sa aton, dugay na wala nakapahulong sa lawi sa presensya sa Diyos. Iban sa aton dugay naman kita nagasimba, pero kung during worship, nonchalant lang kita sa presensya ni Jesus. Daw kamalas ang aton nga worship. So kabudlay nga maanad kita nga malapa sa pinamalhan ng aton nga pag-worship sa Diyos. No? Wala kalayo ang aton nga worship. So tandaan na lang every time magsimba kita, ang Diyos nga nagluwas sa imo, ara sa imo atubang. Ang Diyos nga nag-bless sa imo, nagkuha sa imo sa laway na sitwasyon, ara sa imo atubang. Ang nag-bless sa imo sa butang nga hindi nimo deserve, ara sa imo atubang. So nga akong amo lang ng akong reaction. No?
Is it because you're distracted? Kadamo kag isang problema ang nagasabad sa pinsan nimo? Or is it because nagpalayo ka na sa Diyos? So, if you're not guilty, then you are not. Okay? Kaya si Jesus na ginanggalan tao sa atong nga heart. Kinanglan ko ni hambal para sa mga tao nga kakinanglan sini. Kaya ako kinanglan ko ni magpadalong sa presensya sa Diyos. Gusto ko ni ma-experience di watang intimate ang madalong nga klase sa worship. Gusto niyo man na? Yes. Actually, hindi talaga dapat gusto kinahanglan na. No? So, sa mga adlaw gusto ko nga i-revive naton ang aton nga first love sa iya. No? Gusto sang Diyos nga magpahulong kita liwat sa iya presensya. So this morning, basahon natin ang story ni King David. Sang time maging balik niya sa Jerusalem ang Ark of the Covenant. Amo na siyang Ark of the Covenant. May nag-represent sa presence of God sa ilang time. So sa Old Testament, ang mga tao sa Israel, nag-istorya ang Diyos sa ila pagi sa Ark of the Covenant. So sa nagbalik na ang presence of God sa ilang lugar sa Jerusalem, may inubra si David nga something remarkable. Nagano siya? Nag-worship si David. He danced before the Lord with all his might. Okay? So basahin natin sa ating Bible sa 2 Samuel 6 verse 12. 2 Samuel 6 verses 12 to 22. So, pwede kitang tindog. Kinag-greet natin ng mga viewers online. Ay sila ni Sister Nelia, ha? Mila. Sister Mila. Qatar. Wow. The Good Shepherd Goes International. Sino ba kita? De Robel. The Robel and family. So, 2 Samuel chapter 6 verses 12 to 22. Let's read. And it was told King David, saying, The Lord hath blessed the house of Obed-Edom and all that pertaineth unto him because of the ark of God. So David went and brought up the ark of God from the house of Obed-Edom into the city of David with gladness. And it was so that when they that bare the ark of the Lord had gone 6 paces, he sacrificed oxen and fatlings. And David danced before the Lord with all his might. And David was girded with a linen ephod. So David and all the house of Israel brought up the ark of the Lord with shouting and with the sound of the trumpet. And as the ark of the Lord came into the city of David, Michal, Saul's daughter, looked through a window and saw King David leaping and dancing before the Lord, and she despised him in her heart. And they brought in the ark of the Lord and set it in his place, in the midst of the tabernacle that David had pitched for it. And David offered burnt offerings and peace offerings before the Lord. And as soon as David had made an end of offering burnt offerings and peace offerings, he blessed the people in the name of the Lord of hosts. And he dealt among all the people, even among the whole multitude of Israel, as well to the women as men, to every one a cake of bread and a good piece of flesh and a flagon of wine. So all the people departed, every one to his house. Then David returned to bless his household, and Michal, the daughter of Saul, came out to meet David and said, How glorious was the king of Israel today, who uncovered himself today in the eyes of the handmaids of his servants, as one of the vain fellows shamelessly uncovereth himself. And David said unto Michal,
It was before the Lord, which chose me before thy father, and before all his house, to appoint me ruler over the people of the Lord, over Israel. Therefore will I play before the Lord, and I will yet be more vile than this, and will be base in my own sight. And of the maidservants which thou hast spoken of them shall I be had in honor. So let's all pray. Lord Jesus, thank you Lord sa sining adlaw, sa mga tao nga imong ginpadala, sa kada isang ari bisugong Lord. We thank you Jesus for your word, and we come to you today Lord para magkuha naman sa pusog, ka makapamatik sa imo nga pulong. Lord Jesus, bless us today, refresh every one of us, and revive every one of us, Lord. Kabay pang ang imo nga pulong, Lord, magdulupit sa among nakalipusoon. Kabay pang ini maghahatag sa among sa direksyon, kang mag-guide sa among na magpanglakaton sa hustong dalan, Jesus, na imo gusto. So we thank you, Jesus. We give you all the glory, honor, and praise. This we pray in Jesus' name. Amen. So we say, praise the Lord. Praise the Lord. So thank you, Jesus. Pwede ka po. So ang atong mensahe subong, ang title sa atong message is Revive Your First Love. Revive your first love. So ari kita sa time ni King David. No, sino kilala kay King David? Siya ni ang shepherd sa una nga nagbato kay Goliath. So sa sini nga time, ang Ark of the Covenant isa ni kasagrado nga butang sa katawhan sa Israel. Okay, hindi siya ordinaryo lang at chest nga may unod nga treasure. Ano nga sa Ark of the Covenant ang nag-upod sa Ark? Ang presensya sa Diyos mismo. No? Hindi lang ito siya naging simbolo. It was the very presence of God with His people. So dito nagagwell ang presensya sa Diyos sa Ark. Kung mabasa natin sa Exodus 25:21-22, and thou shalt put the mercy seat above upon the ark, and in the ark thou shalt put the testimony that I shall give thee, and there I will meet with thee, and I will commune with thee. From above the mercy seat, from between the two cherubims which are upon the ark of the testimony, of all things which I will give thee in commandment unto the children of Israel. So paagi sa Ark of the Covenant, nagaistorya ang Diyos sa katawhan sa Israel. Nagaistorya ang Diyos sa ila para magtudlo, mag-correct, kag mag-lead sa ila. So kung diin maglabot or diin magkadto ang Ark of the Covenant, nagaupod ang blessing sa Diyos. Kag ang tabernacle, kung madumduman naton, nagasaylo-saylo ni siya. Ang dako nga tent. Nagasaylo-saylo sa sulod sang 40 years nga naga-journey sila sa wilderness. Kag kung ginapabayan nila ang arka, nagaano ang ilang sitwasyon, nagalain man ang ilang sitwasyon. Nagaabot ang problema sa ilang buhi. So tandaan na gino, where the presence of God is, there is blessing. Where the presence of God is, there is peace. There is guidance. There is life. Siling ni David sa Psalm 16 verse 11, Thou wilt show me the paths of life, in thy presence is fullness of joy. There is fullness of joy. Bugos ang aton kalipay sa presensya sa Diyos. Ano naman ang nakatabo kung wala presensya sa Diyos sa aton kabuhi? Siyempre ang opposite. Ang blessing sa Diyos
hindi lang ni tanan material blessings. Yes. Okay? Amen. Sila isang ginbasa natin, fullness of joy. So kung wala presensya sa Diyos ang imo kabuhi, hindi bugos ang imo kalipay. Hindi po silingon nga damo ako kwarta, bugos ng imo kalipay. Kay damo man ang ilang bukol sa ulo. No? Pero kung bisan simple lang kabuhi mo, pero may presensya sa Diyos, Amen. bugos ang imo kalipay. Mas malipayon kapasan sa mga manggaranon ng mga tao nga manggaranon man sa problema. So one time, ang Ark of the Covenant na-capture sa Philistines during sa ilang battle. Kaya ang mga Israelites, wala nag-obey sa Diyos, mga pinili isang Diyos ng mga tao, pero may nagapasaway yapon. Okay, tandaan natin, wala sila nag-obey, imbes na magsalig sila sa Diyos, magsunod sila sa sugo sa Diyos, ginkabit nilang Ark of the Covenant nga daw lucky charm. Nga tungod may Ark of the Covenant sila, gasalig sila nga upo na mo ng Diyos. No, ginpinsan nila nga basta ara sa ilang Ark of the Covenant, automatic na proteksyonan sila sa Diyos. No? Nalipat na sila mag-honor, magrespeto, kag mag-worship sa Diyos. Ang muna nga ginalaw sa Diyos nga mapierde sila kag makuha sa ilang Ark of the Covenant. Okay, ang muna sa aton hindi naging pag-i-take for granted ang aton nga pag-worship. Yes. Hindi ta pagkabigon nga ordinaryo lang ni nga butang. No, nga daw naging routine na sa aton nga pagka-tukar sa kanta automatic, hands up. Okay. Nakalsaon mo yung kamot, pwede kita alsa sa kamot as a sign of surrender. Pero hindi na siya mechanical lang na pagka-batik ka sa tukar, ang muna ang ground mo, pero ang heart mo wala nag-connect. So hindi kapag hayaan magbugnaw ang atong balatsagon sa Diyos. Si Alexander o kala na, Alexander, kalaway sa imong alan ba? Ang nagoro ka kababaan sa imo. So, tandaan ka nga kinanglan naton o kinanglan naton ang presensya sa Diyos. Kinanglan naton ang Diyos mag-upod sa aton. Kinanglan naton mag-humble down kag mag-admit nga kinanglan tang Diyos sa aton kabuhi. Yes. Hindi ta ka-afford nga mag-depart ang Diyos sa kabuhi ta. No? Nabayaan kita sa Diyos. Ano yan ka miserable sa kabuhi natin nga wala Diyos. So nagstay sa kontra ang Ark of the Covenant for 7 months. No, ginkuha sa Philistines ang Ark, napierde sila sa battle, kag nagstay sa ilang Ark of the Covenant 7 ka bulan. Kag sang ara sa mga Philistines ang Ark, ginkulbaan sila kay kadamo sa nagkalatabo sa ilang hindi nila maintindihan. No? Ara sa kontra ang Ark. So ang ilang Diyos sa mga kontra sa Philistines na si Dagon nagakatumba sa tubang sang Ark. Ang ilang estatwa lang Diyos kada aga magugtaw kung sila mga kontra gakatumba ang ilang Diyos kag sa ikaduwang adlaw nautod na gilang iya ulo kang mga kamot sa iyang ila Diyos nga naghapa sa tubang sa Ark. So nagapakita nga ang ilang Diyos wala sang padaog sa matuod-tuod nga Diyos. Kag wala labot kay padalaan pa sila sa mga masakit sa lawas, mga katul-katul, kag lain-lain nga mga problema. Sa natuto ang Ark of the Covenant sa ila sa mga unta.
Karon na-realize nila sa mga Philistines nga mas powerful ang Diyos sa Israel nga nag-dwell sa Ark of the Covenant. So nag-desisyon sila nga ibalik sa Israel ang Ark. So nabalik ang Ark of the Covenant sa Israel pero nagstay ini siya sa Kiryat Jearim. Napukin ni siya nga parte sa Judah. For 20 years dito nagstay ang Ark. Sang time pa ni Saul, ni King Saul. And then later on, sang si David na ang naging hari sa bilog na Israel, nag-decide siya nga dalon ang Ark sa Jerusalem. Kaya ang Jerusalem ang muna ang capital city sa Judah o sa Israel. So gusto niya nga ang presensya sa Diyos ara sa Jerusalem. Pero nag-fail siya sa una niyang attempt na sa iluhon ang Ark. Kaya samtang transport nila ang Ark, dutayan lang ni madagdag. Kag accidentally ginuyatan ni sino to gani? Uza ang Ark. Kaya nga gawin niya tali nga hindi madagdag. Kaya ginutang nila sa kariton, pagkinpaguyod sa oxen o sa baka. Karon naglabay sila sa mabato. Kaya na mahulog ang Ark, kag hingagaw tanin ni Usa sa lo nga hindi madagdag. Galing kay ang Diyos may specific instruction kung paano bibito ng Ark. Kag hindi allowed ang pag-uyat or pagtandog sa Ark mismo. So, bisan maayo pa ang tuyo ni Usa na hindi mahulog ang Ark, napatay siya insigida. Sang natandog niya na ang Ark. So, kita niyo, no? Bisan mayo pang imo nga tuyo, pero kung hindi amo ang imo nga paagi, no? Hindi according sa Diyos ang imo nga paagi, it's still disobedience. Biskan mayo pa imo motibo. Nakuha niyo to? Bisan maayo pa imong motibo, pero wala ka nagsunod sa sugo sa Diyos, it's still disobedience. So, natabo kay Usa, napatay siya. So, after sa natabo kay Usa, ginuntat anay ni David ang pagsaylo sa Ark. Kag ginbilin niya anay ang Ark sa balay ni Obed-Edom for 3 months. Kagamuna niyang gibasa tawagina. Sang ara ng Ark sa balay ni Obed-Edom, na ano natabo sa ila balay? Sa iya panimalay, gin-bless sang Diyos ang iya panimalay. Bilog iya nga pamilya. Para sa 2 Samuel 6:12, kumbalikan natin. And it was told King David, saying, The Lord hath blessed the house of Obed-Edom, and all that pertaineth unto him, because of the Ark of God. Because of the Ark of God. Muna ka-powerful ang presensya sa Diyos. So nabyaran ni David nga kung gina-honor nila ang arka, gina-honor sa tao ang arka, ang Diyos nagahatag sa blessing. So kung gina-honor nato ng Diyos, no? Gina-honor nato na iya presensya during worship, paagi sa pag-obey sa iya mga kasuguan, paagi sa pagsimba sa iya na honor ang Diyos, kag pag-submit sa iya nga pulong, ang Diyos ma-bless sa aton kag sa aton mga pamilya. Sa 13, and it was so that when they that bear the ark of the Lord had gone 6 paces, he sacrificed oxen and fatlings. So sa ikaduwa nga attempt ni David nga madala ang ark, sigurado niya na nga husto na iya makaagi. Kag bisan excited si David nga madala ang ark sa Jerusalem, sa ginhakwan na nila ang arka, nakaano pa lang sila kuno katikal, nagano si David, naguntat gid siya.
lakat, no? Para mag-offer sa sacrifice. In other words, naguuntad si David para mag-worship anay sa Diyos. Mag-offer siyang sacrifice. Andong palang katikang. But sa lingkod, though wala may napatay sa amo now, no? Kaysa una to si Uza, insigida, in an instant napatay sa Diyos. Kaysa la ang ilang paagi. So andong palang katikang nga padayon wala may napatay sa iya. So but sa lingkod, pusto na ang ilang paagi. So dapat amo man kita sina, no? Nga gagmay naton nga mga success gin-acknowledge tagid, Lord, thank you. Yes, amen. Kay amo ni wala kami na ano. Yes. Wala may natabo sa amon nga malain. No, ang kamot sang Dios nagaupod sa aton. So hindi ta sila nga pulton pa nga matapos mo pa ang journey mo, malabot ka pa sa finish line antes ka magpasalamat sa Diyos. Amen. No? Biskan anong palang katikang pasalamati sa Diyos. No? Biskan top 10 pasalamati sa Diyos. Amen. Biskan ano honor mo, Simon? Ano mo honor, Simon? First honor ka? Pero, din pasalamatan na sa Diyos. Yes. Amen. Hindi ginang lang ikaw bilang champion. Kaya manag-on ka kita kung grateful ka sa Diyos. Yes. So dapat gina-acknowledge natin ng Diyos in every stage sa aton nga journey. Amen? Amen. So 14, and David danced before the Lord with all his might. Nagsaot si David sa bukos niya nga kusog sang nakalabot na sila sa Jerusalem. No? Paano magsaot? Sa bukos nga kusog? Ako hindi ko pala magsaot. Paano magsaot? Are you car? No? Ang Diyos nagupod sa kay David. He danced with all his might. So, paano magsaot? Ang nagpahuya-huya si David. Yes. He danced before the Lord with all his might. Yes. Wala si David labot kung ano pinsarod sa iba ni tao. Wala siya labot. Bisan isa sa kahari, bisan pamahikuan ang iyang dignidad. Wala siya pakialam sa hambalon sa iban. Bisan ano pa kalaway, bisan ano pa ka-awkward, bisan hindi ko kabal magsaot. Lord! He gave His best. Bisan ano pa kalaway sa iyang itsura. Amo na ang tutuod nga worship na halin sa heart. Kag ginaubra, inak naton para sa Diyos, hindi para sa tao. Yes. Hindi para sa mga tao maupod ka. Para sa Diyos. So, hindi man kita tanan pareho, parehas mag-worship, no? Hindi man tatanan nagasaot mag-worship. Yes. Pero dapat, anong i-make sure natin nga halin sa aton nga heart ang aton nga worship sa Diyos. Kaya ginalantaw sa Diyos ang aton nga sincerity. Hindi kung ano kita kagwapo, kung ano kita kagwapa, no? Magabot kita sa Diyos, sa church every Sunday, i-prepare natin ang heart. Kaya ang aton nga forma maupod lang nga. Unahon kagi ang aton nga heart, i-kondisyon naton nga Sunday subong ma-worship gid ko sa Diyos, tiwaan kung mag-connect gid ko sa Diyos. Hindi ko ni pagsayamon nga makadto ko sa church nga makita lang nila akong pag mga bayo, ang akon nga
fit check. Subong ambot, pero hindi wala yan namian sa fit check, nagapalda man, pero ang modesty nga ginatawag, ang holiness, na defeat mo ang purpose, ang meaning sa modesty, kay naging proud ka, nga modest ka. Dapat modesty, hindi ka proud. Yes. Kung talaga di modest, ganyan. Anong modest ilonggo? Simple lang, no? Hindi ka ba lang head turner? Nga pag-abot ni sister ko ni brother, ang tanda niya, wow! Holy life, holy mother. Dapat ginagpasaka naton ang Diyos, hindi ang aton kaugalingon. Yes. So ang muna ang challenge naton subong nga adlaw, subong nga aga. Willing bala kita mag-worship with all our might? Yes. Bisan pa maglaw ay ang mga itsura. No? Bisan sa una mag-worship ang tao, gain po ng luha kag ang sipon. But we didn't mind. Yes. Kay mas grabe ang balatsagon na makakonect ka sa Diyos kumpara sa mawian po ni karon, mas grabe ang makuha natin kung makakonect kita sa Diyos. Yes. Sa 15, so David and all the house of Israel brought up the ark of the Lord with shouting and with the sound of the trumpet. And as the ark of the Lord came into the city of David, Michal, Saul's daughter, looked through a window and saw King David leaping and dancing before the Lord. And she despised him in her heart. So naghinugyaw ng mga tao sa kalipay, no? Kaya nagabot ng ark sa Jerusalem. Ang asawa ni David, nga si Michal, naglik-lik sa bintana. Kag ginalantaw niya si David. Ano man na siya man? Nagpahuya-huya man na si Banahon man? Bukang-bukang man ang no? Saot-saot na siya, kalaubahan na siya. So ginkahuya niya ang iyang abana. Kag sa pinsan niya, no? Ay na, hindi ko na sa kilala. Kahuya sa ginaobra ni David. So hindi tanan maka-intindi sa aton nga worship. No? Ang iba mas naka-focus sa ila forma, sa ila appearance. No? Sino ang guilty? Tanan kita galis. Wala na niyang yaw-yaw para mag-worship, ba? Yes. No? So may lagi na yan pero may makomentar ang iba na tao sa aton. Bisan pa ang mga tao nga lapit sa aton. No? So tandaan ta gina-worship ta ang Diyos for His approval. Nga matunon niyang aton pagsimba. Hindi para dayawon kita sa tao. Amen? So giplastar ni David ang ark sa Jerusalem, sa maayong nga lugar, kag nag-offer siya sa mga burnt offerings and peace offerings sa Ginoo. Kag in-bless man ni David ang mga tao, ginpakaon niya bilog nga katawhan sa Israel, kag ginpapuli sa ilang mga balay. Kag sang nagpuli na si David sa ila balay, ginprangka siya ni Michal, iya sa wahon. Te, maayo to ang ginubra mo? Nagano ka to ang ginaman? Nagpahuya-huya ka, no? Nagkalaubahan ka na dito sa saot. By the way, ang magambal kita na ubahan si David, hindi na yung totally na naked. Ang iya lang itong royal outer garments, ang panghari na panapton, ang iya ginuba. Pero nagasoksok to siya yapon sa linen ephod. So sa kimbasa tigina sa verse 14,
amo na ang ginasuksok sa mga pari kag sa mga servants. But silingon ginubay ang iyang pagkahari. Nag-humble down siya, ginkuha ang iyang dungog para lang makakonect sa Diyos. Kung amo na paagi nga makakonect kita sa Diyos, let's humble down. Kalipatan natin nga ako si Pastor Joseph, ako si Brother Ken. Ako si Sister Kisha. Basi ano ni karon ng balon nila mag-worship ko. So, ubahong tana. Kag mag-humble down kita sa tubang sa Diyos. So, ginkauya ni Mikal ang ginubra ni David. Kaya para sa iya, hindi panghari ang iyang actions. So, I believe kung tamaan kita ka-conscious or kung mas nag-focus kita sa aton nga appearance, I believe it's a form of pride. P-R-I-D-E. Pride. No? Kaya nahadlok kita mahuwian. So sa ginahikayan ni Mikal ang ginubra ni David, ginsabat siya ni David, ginubra ko to para sa Diyos, hindi para sa tao. Kag bisan sobra pa din ang ako nga pagpahuya-huya, no? Willing ko ubrahon sa Diyos. In other words, willing si King David mag-humble down kung para sa Diyos. Willing sa ubahon ang iyang pagkahari. So subong nga aga maging angay bala kita kay David nga selfless sa pag-worship sa Diyos, or maging kaangay bala kita kay Mikal nga nahadlok sa hambalon sa iba nga tao. Kung puno kita sa aton kaugalingon during worship, I believe wala na namian ang Diyos. Full of self kita. Sa katamo sa ginobra sa Diyos sa aton kabuhi, we have all the reason to worship Him. Yes. Si David na dumduman niya kung diin siya kinkuha sa Diyos sa una. No? Kung diin siya naghalin. Sa una, isa lang siya ka, shepherd. Shepherd sa uma. Hasta naging hari si David sa bilog na Israel. So, pero even before pa siya naghari, si David, worshipper na yung daan. Bisan shepherd pa lang siya. No? Bisan ara pa lang siya sa uma. In his private moments, worshipper na bigyan si David. Kanami nga hasta naging hari na si David, he is still a worshipper. Amen. No, kanami nga halin sa sugod sa kung ano ka sa una, hasta sa time nga gin-bless ka na sa Diyos, you are still a worshipper. Yes. Amen. Kaya may mga tao nga sa sugod, worshipper, pero sa gin-bless na sila sa Diyos, nagbugnaw nga ng ilang gugma sa Diyos. Sa Revelation 2 verse 4, mabasa natin, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Yes. Si Jesus ni nagambal. Sila niya, may ara ko hindi na namian sa inyo. Ginbayaan nyo ang inyo first love. Wala yun ako ginapalangga pareho sa una sa magulang ta kita ay. Yes. Ang bali Jesus, ginbayaan ninyo ang inyo first love. Thou hast left thy first love. Wala siya nagambal na dula ninyo. Sila niya, ginbayaan ninyo ang inyong first love. But silingon, kung ginbayaan naton, pwede tagali balikan. Pwede naton revive ang ating first love if ever nagbugnaw na kita sa Diyos. Amen? Ako na nabiyan kung mag-reminisce sa akon nga past. No? Sa first time ko nga maglapot sa church, October 23, 2005.
Roll with the R. October 23, 2005. Ang church to sa muna, isa lang kabalay sa third row. Nga kung maulihi ka abot, hindi ka na makita sa preacher kaya naligdan ka na sa kusina. Ano yun? Pero dito ko si Jesus na meet sa third row. So, at that time, ga-attend lang ko Bible study. Parson sa inyo po ga-attend Bible study sa TUP. Mga duwa ba lang ka beses na attend na ako sa TUP, may nag-invite sa akin na magsimba sa Sunday. So at that time, wala pa ko cellphone, epigado, literal. 20 years ago, 2 decades ago, kung wala ka cellphone, estudyante, ay kung may cellphone ka, mag-random ka. No? Kaganguso ko itong cellphone sa una, no? Ang Nokia 3310 na pwede mo i-martilyo sa lanso. Kaya wala siya kalubat. So kung matambang ka lang daw, ma-open ka lang Facebook na wala na. Lubat na. So at that time, wala ko na puli ang mo itong weekend sa nag-invite sila. So, nag-decide ko nga magsimba. Kaya curious ko kung ano ang ginatawag na Holy Ghost. Kaya basta parte sa Diyos, interesado ko mag-attend sa mga Bible studies. Kami na istorya nila sa amon ang parte sa Holy Ghost. So nag-hitch ko sa salakyan ni Ma'am Castor, matong si Ma'am Castor, Ma'am Felice, ang Wednesday in-mention ni Brother Ricky. So nagpupod ko sila sa lakyan, kaya ang istorya na yung makita ay kami sa guwaan. So ang istorya nga, last 3 siguro to, malabay sila sa morning waiting shed. 1 hour before ito nakutukoy, wala cellphone, kinanglan ko makahitch kay kung hindi mo matuto sa church sa Bacolod, paling sa Dalisay, pagkat Bacolod, wala mo ko pinuplit eh. So nag-hitch ko sa ilan ni Ma'am. Mga isang oras, gagaran na sila. Ako mismo nang papilala sa paglingon ko nga ako gali ang ka-attend Bible study, gusto ko magpupod simba. Pagkabot ko sa simbahan, ang brother na nag-invite sa akin sa Bible study, absent. So ako ang bisita at that time, ako pa yung nag-introduce sa paulingan ko. Ako gali si Neng, nag-edad, nag-puyo. So, in-introduce ko ang akong kagalingon. So, nag-preach si Pastor sa Word of God. Kag naman, ko, sometimes nag-preach, wala akong may istorya sa pagkag. Grabe, ang pastapulong sa Diyos, na pure, sulod sa iyo nga. Mga sulod sa iyo kaunuran. Kapurog ka, ka-preach pa lang kapurog na ko. Kag sa pag-worship na grabe ang presensya sa Diyos. Kada isa nag-worship. Kag kita ko nga, wala man sila paki sa iba na nag-worship. Kada isa. Kung paano mag-worship ang iba, kanya-kanya. Grabe ang presensya sa Diyos at that time. So, nagpiyong man ko, kag nag-focus sa akong worship. Tapos may nabatian ko na lang mga kauturan sa akong palibot na naghambal sa akon nga mag-focus lang kay Jesus. Pangayuan ko sa patawaran ang akong mga sala, maghinulsol ako sa akong mga sala. Kay gusto ni Jesus magsulod sa akong heart. Yes. Gusto niyo magsulod si Jesus sa inyong heart? Yes. So muna, obra mo na ito, mag-worship, mag-focus, by ilang tupad mo. Yes. Kag sa sige kung mag-worship sa Diyos, napiyong ko. Nagiyo ang akong nabakba, kag dila. Kag nakahambal ko sa lain nga lingwahe, parihas sa natabo sa Book of Acts sa Bible. Grabe pagmuklat ko, gasige ko yapon speak in tongues. Gasige yapon giyo ang akong bakbak. Kag mag-an sa akong kamatsyag. Kanang inami
make mapuntaan sa presensya sa Diyos. Yes. Kang magpahulong gid, hindi lang bisik-bisik. Pahulong gid sa presensya sa Diyos. So after sa service, ginabalan ko ni Brother Elijah at that time. Naka-receive ka sa Holy Ghost. Congratulations. Gusto mo magpabaptize? In Jesus' name? Oo na yun. Kaya puno pa ko sa presensya sa Diyos. Oo, kung ako na makakompleto sa akong obedience sa gospel. So, naka-receive ko sa Holy Ghost kung nabaptize ko in Jesus' name, October 23, 2025, 20 years ago, the same day. So, hasta pag-uli naman, kasakay kami sa pick-up nila ni Ma'am. Para kami sa likod, big book na wala. Tremble ako nawas, kada sige ko speaking tongues. Sige ko yung home. Kada hindi ko may sintihan ng kalipay. Yes. Amen. Hasta pag-abot ko sa boarding house, hasta sa kwarto namun, kasi hindi ko speaking tongues. Lord, grabe, ano naman? Kakiwa ang bapa. Sa tamaan ko ka nalipay, why ko gid na pagwasan pa. Ginagatuan ko nga ako ng classmate sa ina boarding house. Tingin ka! Hindi naka-receive ko Holy Ghost. Praise ko in Jesus' name. Kag nalipay man siya siyempre, no? Kay classmate niya ko, in-invite naman ako. Kagamot ang unang experience ko kay Jesus. Tamaan ka, memorable. Dumduman ko pa ang amotong adlaw sa nag-worship ko, sa nag-sing ko kay Jesus. Ang akong nga payo, dumduman ko pa. Napalagong man sila niya, Holy Spirit. Dumduman ko pa ang akong pants, ang akong polo shirt. May siras ko. Manigdil, kaya usap na ito sa muna. Dumduman ko pa kung ano kapigado at that time. Pero puno-puno sa presensya sa Diyos. Kadamo sa problema, pero puno-puno sa presensya sa Diyos. Kakamuna ang balatsagon na gusto ko balik-balikan. Hindi ko gusto kalimutan. Gusto ko, amo na ako malihan ko, gusto kabalik na sa memories ko, sa bako pa ko nakasulod sa church. Hindi papatya ko sa Diyos ang unconditional love. So, sa umaga, no, pwede natin ibalik ang amon ang balatsagon sa una. Ang atong first love kay Jesus. Yes. No, kung dugay na ta, wala ka pahulong, wala na ka breakthrough sa worship, pwede na na-brown sa buong aga para kay Jesus. No, kung daw dugay na daw kamala sa atong worship, pwede kita mapahulong sa presensya ni Jesus. No? Kung hindi mo gusto ma-distract sa iban, pwede ka papiyong sa iyong mga mata, pwede ka kaluhod, pwede ka pahigat sa pader kung hindi ka nahuya. Pero try overcome ang imuhuya. Okay. Gusto sa Diyos na mag-humble down kita sa iya. Pwede ka kahibig kung wala may magpugong sa iyo. Sa mga gusto mag-receive sa Holy Ghost, pwede ka maka-worship o sa amin. No? So kung aga pwede kita katindog, no? Pag-ayon pa si Jesus na pabatsagon niya kita liwat sa iyong presensya para sa muna. No? You may close your eyes as we focus our minds in worship. Lord, pinili kami Lord na makakonect sa imo sa sumungaga. Ang kakson, ang pride sa amon mga tagigusuan. So we just want to worship you freely. So ibalik ang kalayo na nabatsagan namon sa una, Lord. Ibalik ang kalipay na nabatsagan namon sa una.
help us revive our first love. So let's continue to focus our minds kung aga. Istorya si Jesus nga pabatsagon niya ka sa iya ang presensya. Try na din connect sa Diyos sa bumatas.